Ayan, hello mga ka-antrep. Nagulat nga ako mga ka-antrep dahil ginising ako ni RS, ni Rasmo to mga ka-antrep at pagising ko nandito na nga kami sa may Tagbarungis. Pabiyahe nga pala kami to Puerto Princesa mga ka-antrep pero sa pagkakatanda ko ay wala pa sa Nara, tulog na ako hanggang sa pagising ko nandito na kami. Hindi ko man lang naramdaman na tumigil pala kami ng Nara para bumili si RS, si Rasmo to mga ka-antrep ng chicken sa Jollibee para pang-agahan pala. Ganun nga palagi mga ka-antrip ang siste ng aming biyahe mga ka-antrip. Tuwing maglo-long drive kami, magbabiyahe pa Puerto Princesa ay kahit saan na lang kami abutan ng gutom, doon na kami kumakain. Minsan naman may mga pagkakataon na masyado kaming maaga, halimbawa madaling araw pa or sarado pa ang Jollibee pagdaan namin sa Nara o kaya naman late na kami, sarado na ang Jollibee pagdaan namin ng Nara. Ay bumibili na lang kami ng pagkain sa karinderya at ipinapabalot nga namin at kadalasan nga ay sa mga gilid na lang ng kalsada kami kumakain. Yun ang hilig namin, minsan lang or bihira kaming kumakain sa loob ng karinderya. Minsan naman, pag napapadaan talaga kami at gising kaming lahat, minsan nagdedesisyon kaming kumain sa loob ng Jollibee kapag hindi nagmamadali. Kasi nga kapag sa loob pa ay medyo natatagalan, pero kapag nagmamadali ay binabaon na lang namin at kumakain kung saan maabutan ng gutom. Bumili pala siya mga ka-antrip ng bucket chicken at hinaluan na rin niya ng spicy at yung iba naman ay hindi spicy para sa mga bata. Pero sa amin mas gusto namin ng spicy, hinahalo lang dito sa bucket. Pwede naman kasing ganun para mas masaya. At madalas namin mga ka-antrip pagpapunta dito sa Puerto, madalas talaga dito sa Tagbarungis. Kapag pauwi naman ay madalas sa tabing ilog or doon sa unahan ng Nara o kaya naman doon sa Orduha. Simpleng pagkain na sama-sama habang nasa biyahe ay masaya na. Ganito lang ang buhay ng biyahero at biyahira. Sanay na nga pala itong mga anak namin sa biyahe. Kaya minsan nagtataka ako, naglalaro pa yan habang nagbabiyahe o nanonood ng cellphone pero hindi sila nahihilo. Pansin ko rin nga din sa sarili ko, noong bata-bata pa ako, parang hindi naman ako nahihilo sa biyahe kahit magugulo sila sa loob ng sasakyan. Pero ngayon nagkakaedad na, tumatanda na talaga, nahihilo at naiinis na ako. Sinong relate sa ganon? Minsan naman mga ka-antre, pag naisip ko na gusto kong dumaan dito sa Birong, dito rin kami minsan dumadaan. Masaya din kasi at maganda ang tanawin, ang view pag bumabiyahe na dito ka dumaan sa Birong. At pag doon naman kami dumadaan, minsan sa Quezon kami bumibili ng mga pagkain sa karinderya at naghahanap lang kami ng spot doon na maganda, usually sa tabing dagat. Doon naman kami naglalatag lang, humihinto para kumain. Maraming salamat sa panunood mga ka-antre. Pa-comment naman, pa-like at pa-share na rin ang video na ito. Hanggang sa muli, magandang umaga. Let's go na, tuloy na ang biyahe.